Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok ko dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayin May. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details is lalagay ko dyan sa screen ng aking FB or punta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko na handyan yung link ng FB ko. I-message nyo na lang ako para sa details. Yan. Ingat lang din kayo sa mga scammer. Okay? Scammer kasi may nagagaya sa akin. Okay, general reading, energy reading. Hindi mo to personal reading. Aquarius. Tingnan muna natin. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka. Pwedeng ito yung mga iniisip mo na maari ito is mga nakaraan na sitwasyon, past years, pwedeng mga 3, 4, 5, 6 years ago man yan, or months man yan, na paulit-ulit na bumabalik sa'yo, pwedeng nahadon sa point na yon. Pwedeng nahadon din sa point na yon, may mga bagay o sitwasyon ka pa rin na hinihintay hanggang sa ngayon. You don't know how to proceed sa iba sa inyo if you take it action or that, or mag-i-stay kayo or mag-go. Kumbaga, nahando sa point na maaari nagkakaroon ng doubt in some aspect of your life, ganyan. Pwedeng may mga bagay o sitwasyon kayo na gusto nyo desisyonan o nahando sa point, may mga opportunity kayo na gusto nyo i-pursue. Pwedeng nahando sa point na yun, Nahadito rin yung point na syempre you're thinking about stability. Pwedeng nahadito din, nagkakaroon ka ng mga pagkaplano this time related sa iyong family, sa stability mo, sa kinabukasan mo o sa family mo. Pwedeng nahadito sa point na yun or sa pera or sa trabaho. Ang sinasabi dito. Andun na yung point na may mangyayari pagbabago sa buhay mo within 2 to 3 to 4 2 to 3 to 4 years or months man yan, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Sa iba sa inyo. Yun na, kumaga may mga new beginning or may mga new horizon happen into your life. Or pwede rin kasi iba sa inyo is may makabagay ka na iniisip na hindi mo alam kung kakaliwa ka or kakanan ka. Pwedeng nahadoon sa point. Pero there's something happen changes na magaganap sa iyo sa nabanggit ko. Pwedeng in a next year or a month, man yan, or 2 to 3 to 4, ganyan, years or months, pwedeng nando sa point na yun, May mga ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka daw na sitwasyon. Na itong sitwasyon na to is makakaramdam ka ng painful or pwedeng ito is frustration sa iba sa inyo. Pwedeng ito is magagaling sa taong makakausap mo, sa taong magkakaroon ka ng conversation or pwedeng by the news or by the text message. Ang sinasabi dito ha. Yon ang sinasabi dito. And sa iba naman sa inyo is paaring may tao na kakausapin o makikiusap sa iyo dahil sa ay may hihilingin or may ipapakiusap maybe para sa iba or ikaw ito sa kanya. Meron din naman na mga good news happen into your life or may mga happiness ka na mararamdaman sa iba sa inyo na parating, pwedeng sa iba dito is fulfillment or achievement. No? Sa iba dito, abundance ito. Yun na nakikita ko dito. And then also is bakit ganun? Mapuprostrate ka sa taong makakausap mo. O makakaroon ka ng frustration sa taong malapit sa iyo. Yun ang sinasabi dito. Yun. And then also, dahan din yung parang meron ka mga kinikimkim na sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maring may tao na babae na maaring hindi kayo nagiging good term, no? Pwedeng may mga issue kayo related to bahay, lupa, pera, yaman, or pwedeng sa iba naman sa inyo is itong tao na ito is hindi talaga kayo nagkakasundo or pwedeng may mga pagbabackstab or may mga situation na hindi nagiging good pagdating sa iba sa inyo.
Basta hindi good term yung nakikita ko no? Sa iba sa inyo. Gulo-gulo yan, anak. And syempre sa iba naman sa inyo, mag-ingat na lang kating kayo sa sarili nyo or someone related to a family kasi may mga time daw na pwedeng manakit ang likod mo, batok mo, balikat mo, o balakang mo, or na may sakit ka sa bandang likod. Yun ang sinasabi dito. No? Kaya minsan doon din yung point na kailangan yung alagaan yung sarili mo. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming sa buhay. No? Yun sinasabi dito. And then also is may mga bullying situation din ako na nakikita na pwedeng paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. Sa iba dito is nagkakaroon ng parang negative thought ito or may mga bagay na tension na hindi pa totally nare-resolbahan para sa iba. Sa iba naman, yun yung situation na nahahata ka ng nakaraan. May mga sadness, feeling loss, or maybe there's a loss situation sa iba. May mga battle thought, parang siguro nagugulo yung isip mo, naguguluhan ka, o kaya yung iba sa inyo, hoping medyo iwas na lang di kayo sa conflict kasi parang may mga conflict situation na naulit noon, pwedeng mauulit muli ngayon, mga ganun. Also, nandun yung iba naman sa inyo is there's a competition siguro may tao makikipagtalo sa'yo, may tao makikipag-compete sa'yo, o ikaw sa kanya, mga ganun. May aggressive person, ako nakikita sa sa baraha mo. Bakit kaya may, alam mo yung tao, may tao kasi ako nakita, na gagawin niya yung lahat, kahit kahit masama, gagawin niya lahat, manalo lang siya sa'yo. May ganun. Pero sana wag ikaw yan. Tingnan natin ang iyong energy. Okay. Sa energy mo, Aquarius, is 1 to 8. Okay. We have the king and the king and queen. Okay. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, is may mga bagay o sitwasyon ka daw na iniisip. Pwedeng doon sa point na may mga pinaplano ka na, may gusto kang pukusan, maaring nagkakaroon na ng mga planning sa iba, o kaya is nagkakaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, may mga layunin ka na, o may mga, parang there's an objective situation ka na gustong gawin, gusto mong desisyonan, mga ganon. Ako nakikita sa iyo, yan. O sa iba naman sa inyo is nandun yung point na maaring mas more ka nagpo-focus this time sa sarili mo. Ganyan, may mga bagay ka na iniisip when it comes to yourself na gusto mo nang baguhin, gusto mo nang i-transform, pwedeng doon sa point na yun, pwedeng mas nagpo-focus na ngayon sa health mo, sa iba sa inyo, or nandun yung point na sa iba sa inyo is talagang mas pinag-iisipan mo na this time yung pag-iipon ng pera more. Kumbaga mas hindi ka na tulad nung dati ng sitwasyon na basta-basta na magbibigay, tutulong, ganyan. Ngayon hindi. It's more on nagkaroon kasi ng transformation pagdating sa iyo. Andun din yung iba sa inyo, mas iniisip nyo ngayon yung mga kasi may bata dito pwede kung may anak ka, kung may anak ka, sa iba sa iyo, mas maaring nahadon ka sa point na mas, o pamangkin or anak something, mas nakakabata sa'yo, pwedeng kapatid mo, ganyan, mas bata sa'yo, mas iniisip mo sila, siniisip mo rin sila, sa nakita ko sa'yo dito, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, nahadon yung point of, you using your head, mas ginagamit mo kasi ngayon yung utak mo, than to your heart. Pero sometimes daw, nag-ano ka nawawala ka sa linya Kaya medyo doon ang isipin mo. Minsan kasi natatalo ka ng iyong emotions. Yon ang sinasabi dito. Pwede rin doon sa point na may mga inaaral kayo, inaalam kayo, nire-research kayo,
o pag-aaralan nyo. Pwedeng nandun o baka pwede rin kasi sa thirst of knowledge ka, no, this time sa nakita ko. Basta there's a new beginning, there's a new beginning, there's a new plan, merong clear goal akong nakikita sa iyo na ifufurso mo or iniisip mo this time, yun na nakikita ko. Parang nahandun din yung point na, kumbaga there's a solid beginning na gagawin mo, no, or ginagawa mo. Sa iba naman dito is nagte-taking advantage ka sa mga opportunity mo sa buhay. Yun. Kumbaga, kung ano man yan, parang mas iniisip mo yung future mo this time. Mas nag-iisip ka na this time in advance, kumbaga na sa point na yon. Sa iba sa inyo, maaari may mga travel kayo, no? Malayo o malapit yan. Pwedeng na doon your thinking o may mga pag-uusapan kayo, or pwede rin naman na may taong makikipag-usap sa iyo who is in a distance, or ikaw ito. Baka makaka-receive ka ng text message, communication, or news, no, sa taong nasa malayo, kung nasa ang bansa siya o nasa ang probinsya siya. Yun ang nakikita ko dito. Mag-give effort ka ro sa sitwasyon. Anong parating kay Aquarius? Ano po ito, universe? Ano yun? Ano pong ibig sabihin? Puro pera. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, puro pera oh. Pera, pera, pera. Merong taong makikipag-usap sa iyo. Yun ang sabi. May taong makikipag-usap sa iyo, pwedeng ito is isa, dalawa, tatlo, or apat. Kuhanin mo lang yung sa iyo doon. Pero, sa pag-uusap na yon, mapapaisip ka. Yun ang sabi. Sa tao na yun, mapapaisip ka. Hindi ko alam kung bakit. Siguro iba-iba kasi kayo ng pwedeng na basta pag nakausap mo siya, mapapaisip ka. Yan ang sabi dito. And then also, parating din sa iyo is merong tao na mataas yung pride. Yun ang sabi. May taong mataas yung pride. Medyo iwas ka na lang doon, Pwede rin kasi ikaw, di ba, makahandito ka na sa point mo na you are more on focusing to yourself. Kumbaga, ayaw mo nang i-pattern yung energy mo sa mga taong nasa paligid mo. Kasi nga, syempre, di ba, siguro in the past, hindi naging maganda yung mga connection nyo, ganyan, di ba? Kumbaga, mas naging papagbigay ka, mas naging understanding ka, or ano man yan. And this time, parang nahandun ka sa point na yun na ayaw mo nang matapakan yung pride mo. Pwedeng nahandun sa point na yun. Or sa iba sa inyo is may tao na mataas yung pride. No? Handito rin yung point na ang iba sa inyo is meron ka daw idea na gagawin or ifo-pursue na yung idea daw na yun is makakatulong sa'yo para magkaroon ng victory and success. Kaya kung ano man yung idea na yon is i-pursue nyo yun. Yun ang sinasabi. Pwedeng iba sa inyo yung mga bago nyong creation. Diba? O kaya yung iba sa inyo meron kayong mga ipupursue na mga project. O pwedeng iba sa inyo is may mga may naiisip kayo na gusto nyo gawin, gusto nyo aksyonan. Pwedeng ganun, di ba? Or pwedeng may mga new idea ka. Basta there's an idea situation or there's a new journey ka natatahakin this time sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga taong magiging malamig sa iyo or may taong magiging malamig siya sa iyo or ikaw ito sa kanya. May panglalamig akong nakikita ha. Yun. And nandun din yung point na mayroon ako nakita na mga taong hindi ka gusto. Galit. Basta hindi ka nila gusto. Hindi ko alam kung inggit or galit ba yun. Yun nakita ko. Depende sa kuhanin mo lang yung sa ito. Yun. Nandun din yung point na may
may tao na mapangmaliit or parang minamaliit ka or mamaliitin ka, pero sana hoping hindi ikaw ito. Or pwede wag mo naman siyempre iisipin yung sarili mo na maliitin mo yung sarili mo, hindi na good yun ha, wag mo gagawin yun kasi hindi ikaw yun. No? And then also, may taong matigas ang ulo, andito rin yung point na, kasi ikaw yung tao na, alam mo yung, ikaw yung tao na, any situation happen into your life, ready kang lumaban. Alam mo yun? Hando yung determinado ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yun. Kumbaga, may lakas ka. No? May paninindigan ka. Or kailangan mong manindigan this time. Na kailangan mo rin na, syempre, protektahan at depensahan mo din yung sarili mo if there's something happen. Basta in a good and a nice way. Lang din sa iba sa inyo. Yun na nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, merong mga happy gathering situation ako na nakikita. Pwedeng you're thinking about happy gathering or pwedeng mga small na celebration lang. Pwedeng nahandun sa point na yun, Pwedeng mga, sa iba sa inyo, pwedeng there's a pregnancy. Akong nakikita kasi may tao akong nakikita na parang kailangan niya ng self-care. Yun na nakikita ko dito. Yun. Pwedeng may taong may buntis, mabubuntis, or manganganak. Yun ang sabi. Siyempre, alam niyo naman siguro sa sarili niyo kung pwede pa kayong manganak or mabuntis, di ba? Yun. Or pwede rin naman kasi na may ko-connect sa'yo na gano'n yung kondisyon niya. Yun ang nakikita ko dito. Or may connected ka sa kanya. And then also, yun nga, may mga pregnancy or married or pwedeng may mga pwedeng pag-uusap ito, para sa iba. Yan. Pwedeng may pupuntahan ka o may mga pag-uusap or may mga ganong sitwasyon na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang din sa mga iniinom at kinakain mo kasi ang nakikita ko sa iyo dito is may problema ka ba sa bandang gitna ng katawan o bandang tiyan? Kung may problema ka, kasi may sinasabi kasi dito na parang unfinished business, kaya rin siguro sinasabi na kailangan mo ng self-care, no? Yan, kung may mga nararamdaman kayo, sisigmurain ka, LBM, masakit ang tiyan, kakabaging ka, menstruation, or kung may sakit ka talaga magpa-maintenance ka kasi may unfinished business ako nakikita. Maraming kasing sakit yan, mga kidney, cancer, bladder, or basta nasa gitna ng katawan siya. Yung nakikita ko Yun na, medyo ingatan nyo na lang din yung sarili nyo or someone who's connected sa'yo kasi we have also the family dito. Yan, tsaka a mother figure ang nakikita ko dito sa iba. No? Aray ko, namamanhid yung pa ako. Galileo. Pagka may naramdaman na kayo, magpa-check up na kayo. Okay? Magpa-check up kayo. Ingatan nyo rin yung pera nyo. Sa nakikita ko dito ha. Kasi ang nakikita ko sa iba sa inyo, yung pera nyo is may pagdadaanan kayo. May failure situation ako na nakikita. Merong wag mo kung ano yung kasi pwede kasing lumabas yung kung may ipon ka o may tinatago ka, pwedeng lumabas yun. Kaya pag-ingatan. Pero tingnan pa rin natin yung pera mo mamaya, ha? O kaya kung may mga utang sa'yo, huwag ka naman pa-utang. Basta merong magiging problema sa pera. Pera or trabaho, ganyan. Magkakaroon ka ng problems. Sa pera or sa trabaho, something. Dapat iwasan. Ayun lang. Bakit po? Ano po yun? Universe. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo panghinaan ka ng loob. Iwasan mo ma-loss of control ka. Ganyan. Iwasan mo yung tamarin ka, o maging maiksi yung pasensya mo, o yung mga taong ganun. Siyempre, iwasan mo yung malack of goal ka, malack of idea ka, o malack of creativity ka. Basta palagi mong paplanuhin yung lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam ko naman na ganun ka. Pero syempre, sometimes iba na disorganize tayo. Or maybe sa iba sa inyo, you need to plan. No, na doon sa point na yun. Iwasan mo magkaroon ng mga delay or cancel situation. Ibig sabihin, kung pwede naman ngayon, bakit bukas pa?
Ganon. Nandun sa point na yon. And handun din yung point na ma-stagnant. Iwasan mo ma-stagnant ka. Palagi mong iisipin na kailangan palagi kang may clear path, meron kang positive destination, kailangan mo kasi mag-action at mag-movement, no, sa iba sa inyo. Handun din yung point kung may mga bagay kayo na gusto mong sabihin, opinion, aksyonan, desisyonan, gawin mo, di ba? Try mo. Nandun sa point, basta planuhin mong maigi. No, wag mong iisipin na ay baka what if ganito, what if ganyan, what if ganon, ganon. Kasi nung nakaraang taon, nakaraang ganyan, hindi naging maganda, baka ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Nasa sa'yo yun. Wag mong iisipin na ganun. Kasi sabi nga nila, di ba, try and try until you succeed. Siguro kulang ka lang sa strategy. Pwedeng dagdagan mo pa, 'di ba? O kaya is baka kailangan mong baguhin yung pananaw mo sa kinabukasan. Kung in the past hindi ganoon naging maganda yung strategy mo o yung pananaw mo sa kinabukasan, this time baguhin mo naman siya. Try new things, 'di ba? Na doon sa point na 'yon. Ibig sabihin. And then syempre, iwasan mo yung mga taong may bad intention sa iyo. Or ikaw, magkaroon ka ng bad intention sa ibang tao. Iwasan mo yun. Syempre, hindi maganda. Mag-isip ng kabiguan, magtampo, magkaroon ng mental distress, mga pag-aalala, iwasan mo yon. Yan, yung mga tao na medyo may pagka-close-minded, ganyan, iwasan mo. Or kung ikaw ito, syempre, iwasan mo din. Syempre, iwasan mo yung mga close-minded person. Tapos ikaw damdaman ang gagawa nun, di ba? Nakakatawa, di ba? Yung nandun sa point na yun. Basta, don't waste time. Kasi sa Japan kasi, time is gold. Ewan ko lang sa Pilipinas, time is money. Parang gano'n nata. Pero sa Japan kasi, ang alam ko, time is gold. Ganyan. Tingnan natin na iyong love. Basta, move forward lang. Kailangan mo kasi mag-move forward this time, ha? Aquarius, move forward. Huwag ka nang pabalik-balik sa nakaraan. Hindi na kailangan yun. Hindi mo na kailangan mag-isolate. Iwasan mo yun. Hindi mo kailangan maghinayang. Hindi mo kailangan malungkot. Hindi mo kailangan magstay dyan o ma-stagnant dyan, ma-stuck dyan, ganyan. Ang kailangan mo ngayon is you need to find peace. Ganyan. Kailangan magkaroon ka ng acceptance, i-recover or i-heal yung mga bagay na dapat i-heal. Mga ganon, okay? Move on, ganyan. Palagi kang titingin sa future. Kasi the more na tumitingin ka sa nakaraan, hindi ka makaka-move, magiging mabagal yung action mo. Okay? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love. Uy. Uy, uy, uy. So, Wheel of Fortune. Yes, anak. Mada. Siguro to, ano pa, mami. Opo, ato din na. Love ni Aquarius. Baka mukhang busy sit, ah. Tingnan natin. Aba, meron. Ay. Okay. Dalawa? Isa, dalawa. Sa single, isa, dalawa to. Yun ang sabi dito. Oo, pareho pa sila. Ba? Isa dito smart. Isa dito active. Pag-isipan mo. Isa dito ahead to sa'yo. Either mas matanda to sa'yo or stable to sa buhay. Pero bakit kaya ganun, no? Parang may biglang, hindi ko alam kung pabigla-bigla bang magsalita yung isa o pareho sila. Yun. Yun ang nakikita ko dito. Either isa dito pabigla-bigla or isa dito mahaba talaga yung pasensya niya. Pwedeng may nakakausap ka na kasi. So, iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. Anak, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi nagkaroon siya ng attraction sa iba. Kumbaga, andun sa point na na-attract siya, pwede kasi nagparamdam din yung isa, na-attract siya dun. Kumbaga, pwedeng dito sa point na nag-umpisa lang yun sa usapan hanggang sa nangyari na, ganyan, ganun. Hindi ko lang alam kung pareho kayong
may karelasyon nung time na yon. Baka siya rin may karelasyon ng time na yon, tapos na ay kaya nagkaroon ng third party pala. Yun. Halimbawa, hindi ikaw yung nagkaroon ng relasyon, di ba? Yung kapartner mo. Siyempre may kapartner. Yung partner mo, partner ka niya, di ba? Pwede yung sinamahan niya, may partner din. Yun nakita ko. Yun. Biglaan lang din to, no, sa iba. Yun. Na yung pagkakat akong nakita. Pero naging patient ka pa kung titignan ko dito. Pero kasi, kung titignan ko siya dito, may boundary na rin kasi, no? Yun, may boundary talaga. Pero isa sa inyo is doon sa point na nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Kumbaga, naiisip pa rin. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nasa third party relationship, yes. Kumbaga, alam mo yung doon sa point na ikaw na lang yung magde-decide dito kung magle-let go ka o hindi. Kung tatapusin mo to o hindi. Doon sa point na yun. Ikaw lang yung magde-desisyon. Pwede rin kasi kung may mga anak kayo, dun wala tayong magagawa doon. Pero it's your decision pa rin pagdating dito. Yun na nakita ko. Pwedeng iba sa inyo may connection na lang kayo, pero dahil sa responsibility, pwedeng nandun sa point, sa support, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, it's your decision. No? Kung alam mo may third party. Oo, meron kasi. Tsaka ano to paulit-ulit na to. Hindi to as in paulit-ulit. Isa sa inyo paulit-ulit na ginagawa niya to. Hindi lang once, hindi lang twice. Kahit siguro baka nung hindi pa kayo, ganito na talaga siya. Sana hindi ikaw to. Sa mga may third party relationship, ay, ito na pala yun, wala na pala. Sa walang third party relationship. Sa walang third party relationship, yes, nandun yung maybe nandun yung attraction, yung nagiging siya yung ideal person mo sa nakita ko dito. Pero isa kasi sa inyo, iba yung thinking niya. Kung kami. Parang alam mo nyo, parang nandun sa point na it destined. Kung kumbaga destiny, kung iba sa inyo maaring iniisip nyo na, maaring isa sa inyo nag-isip na destiny, siya talaga yung destiny ko. Kaso yung sa iba iniisip niya is kumbaga yun? Hindi ko masabi sa Tagalog. Nakadestin yung situation. Anong tama ba yung Tagalog ko? Nakadestin na, basta ganon, nakadestin yung sitwasyon. Yun ang sinasabi niya. But still, nandun yung happiness, okay naman yung pag-uusap niyo dalawa. Yun nga lang, siguro yung isa medyo malalim lang din mag-isip. Nandun yung valuing and support na bawat isa. Minsan yung isa, lang din, pabigla-bigla lang din yung isa, yan. Siguro biglang may mga struggle, may biglang mga masasabi, diba? Pero okay lang din naman kasi nagiging balance yung sitwasyon kasi isa sa inyo, mahaba talaga yung pasensya. Nandun sa point yun. Pero yung isa sa inyo, matama. Alam mo yung matama, yung i-correct niya yung sitwasyon. Alam mo yun? Yun, makorek yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko. But still, hindi naman yung happiness kasi you have the sun, diba? There's a passion, there's an attraction. Pwedeng may ibibigay ka sa kanya or may marireceive ka sa kanya or ikaw magbibigay sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Pero handun yung love. Don't worry, handun yung love. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Iba sa inyo is may soul connection kayo, no? Sa nakikita ko dito. Or may nagsasabi sa inyo na ikaw yung soulmate ko, ikaw yung soul connection ko, ikaw yung nakadestin sa akin, ikaw yung binigay ni universe, ganyan. Isa kasi mahilig magsalita na if destined, sabi niya. Kasi anak nandiyan ka, baluga. Opo. Tingnan natin ang iyong money, trabaho. Hindi pwede yan. Money, trabaho, anak. Pupo. Hoy, ikaw din, pupudyang ka eh. Money and... Ay! Betcha ka pala! Oh my God! Nung anak ko pala, naligo. Kaya pala, naghahan dito to. Nagasusumbong. Nagbasa na naman ikanya.
basang-basa nga. Money and trabaho. Basang-basa ba, anak? Hindi kita naintindihan kasi busy si mami eh. Pagka ano yan, nagsusumbong yan eh. Sabihin niya, mami, basa na naman sa baba. Gagahin siya. Kaya mo na nakayusin na lang ni mami yun. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho, hindi ka naman ata nag-a-action. Kailangan magpursige ka. Baka nahadon ka sa point na ano, na dinidelay-delay mo yung sitwasyon. Ay, bukas na lang ako mag-a-apply. Ay, nako, baka ganun. Diba? So, iba sa inyo, kung sa trabaho to, pwedeng na doon sa point na kahit na gusto nyo nang umalis sa trabaho nyo, hindi nyo magawa. Ano yung mga ganun sitwasyon? Sa mga walang trabaho, ganun. Basta, ano lang, be creative lang daw ang sinasabi dito. So, be creative, tsaka huwag ka daw mag-delay sa mga walang trabaho. Kumbaga, kailangan, baka rin kasi mapili kayo. No, mapili ata yung iba, kaya medyo, yan. Pero nasa iyo yan. Kung gusto mo na nang magtrabaho, gusto mo agad magkatrabaho, di, huwag ka mo nang pumili, ganun talaga. Yung gusto mo, well, it's your choice, no? Okay, kung sa may mga trabaho yan, yung sa trabaho mo, natural na kasi mga ganun, no? Kahit saan meron. Pero dito ko sa'yo kasi nakuha to, may mga bully situation. Yun, may mga bully situation, may mga conflict, o kaya is may mga tao na they want to compete sa'yo, ganyan. May mga makipagtalo, makipagkompetensya. May mga taong matataas yung ego, ganyan. Yun na nakikita ko sa ito. Yung parang, alam mo yung point na hanggat hindi ka nila, pwedeng hindi rin kasi ito sa trabaho, pwedeng sa paligid mo, no? Hanggat hindi ka nila nawawasak at hindi ka nila natatalo, hindi ka nila titigilan. Ganon. Yun na nakikita ko dito. But still, sa trabaho mo, ay sa pera mo may delay eh. Hindi ko alam in what way, pero sa pera mo kasi may delay na magaganap o mangyayari. Or pwede rin kasi sa iba sa inyo is may mga tension pa talaga na hindi nare-resolbahan, na maaaring yun yung nakapagpahatak sa iyo, na gusto mong ma-recover, ganyan-ganyan, ganun-ganun, pwedeng nahandun sa point na yun. No, sa iba sa inyo, may gagawin ka daw creation, o may naiisip ka na gusto mong i-create or gawin, kaso hindi mo pa siguro nagagawa, pero iyon daw yung makapagpapabago sa buhay mo. Kaya ako sa'yo, actionan mo siya. Yun. Pwedeng sa iba sa inyo is maaring may babae na makakatulong sa'yo related sa iyong trabaho or related sa kaperahan mo. Pwedeng na doon sa point na yun, sa iba. No? Yun. Ay, sorry anak. Mata mo basa siya, di ba? Nakbasa ka. Yun. Sa iba sa inyo, may kailangan kayong baguhin sa sarili niyo dito. Kumbaga, huwag mo nang ulitin yung dating ikaw. Yun ang kailangan mong baguhin. Always have faith. Kailangan mo i-renew yung sarili mo, renew yung paniniwala mo, tsaka kailangan always have a clarity, tsaka be creative, and trust your intuition, sinasabi rin dito. Tsaka revert daw mag-revert ka. Kumbaga, wag mo nang gawin yung tulad ng dating ikaw. Kasi hindi yun maganda, sabi. Hindi yun makakatulong sa'yo. But it's your choice. Choice mo naman yan. Arigato naman si God.